Okay ra basta dunay buot. Ayaw lang nang wapay buot. Kanang di pa bitaw malutas, ayaw na nang maandam na magpalutas. Kay kini akong anak, lutas naman bisag asa na ko ni, pwede na ni makuan. Pero ang kuyaw lang di ang lalaki wa pa malutas sa mama. Ay lang siya patuga-tuga. No, mo na nga maayong hapon sa tanan. It's great to be back. Salamat nga tagaan tagahigayunan sa atong pastor sa pagdala kaninyo sa pulong sa Dios. Ug salamat pud ganiha sa nindot kay nga paniudto wa mahurot. Thank you Brother Joel and Sister Lutlot. Salamat kayo. O sa akong mga fans nga wala nako na istorya ganiha, pasensya na lang mo. Bitaw sa akong mga kahigalaan, no? Dili na nako matag-satag sa tanan. Salamat sa inyong mga thank you kayo sa mga encouragement, no? O salamat na ako'y taas-taas nga time. O once again, salamat, congratulations young people. It's your day. O I hope nga inyong enjoy inyong life. Must take responsibility na mahimo kang usa ka young people nga dili magmahay sa in the last days. Mo to itong mensahe kaganihan, no? Always prepare for the last days, no? Okay, dayon karon mga kaigsunan, before to mahitabo tong katong mensahe kaganiha, dunay usa ka butang nga importante kayo sa atong kinabuhi. Okay, let's open our Bible. Dili ko maglangay, manindog everybody standing please. Proverbs ra gihapon para sa mga batan-on man. Proverbs ra gihapon ta. No, basin para makabalo mo asa ni dapit ang Proverbs. Proverbs chapter 23 verse 26. Tanan nga mga butang nga atong gi-desire, tanan nga mga butang nga atong gustong maabot mga kaigsunan, starts from the heart. No? Okay? Proverbs 23 verse 26. Atong basahon ug dungan usa ra gihapon ka bersikulo para atong but before that, ablihi lang sa ninyo ang 1 Samuel chapter 16. Ato lang po nang basahon og apil ang chapter 16 verse 6 and 7 para doon na tayo mga butang atong Okay, 1 Samuel, kay ato sang usahon ang Proverbs chapter 23 verse 26, read. My son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Okay, chapter 16 verses 6 and 7. Okay, nana mo say amen. Kaya itong basahon, read. And it came to pass when they were come that he looked on Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, nor on the height of his stature, because I have refused him. The Lord saith not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. The message this afternoon is God looks on the heart. Ang Diyos nagalantaw sa kasing-kasing. Kaya kung makita niya nga insakto ang imong kasing-kasing, He will give you what you desire. He will give you what you desire. Let us pray. Loving God and most gracious Heavenly Father, once again we thank you for this evening, for this another privilege of preaching. Thank you for the opportunity given to me by my pastor. Thank you so much, O God, for thy word that we will feast today. I pray that you will empower me again as I divide thy word to thy people. Help them and help me and empower me to let them understand what you want us this afternoon. And thank you so much. We promise to give you all the glory in Jesus' mighty name. And the people say, Amen. English to nga pag-ampo tanan. You may be seated, please. Kay nainireklamo kaganihan nga nung wala daw na ako hotdog English. Di akong hotdog English na lang. Okay, mayong hapon sa tanan. God looks on the heart. Siguro, you know the story about David.
You know the story about his family. The family of David, dagan sila nga mga lalaki nga anak ni Jesse, o tungod sa disobedient ni King Saul, gidala sa Dios, gisugo sa Dios si Samuel aron sa pag-anoint sa usa ka coming nga king. Og si Samuel usa sa blessing niya nga ang iyang opportunity mahimong maka-anoint gani siya ga-anoint sa mga king, mostly of the king of Israel, mga sa United Kingdom. O kung imong tanawon mga kaigsunan nga gidala sa Dios si Samuel, tigulang na siya, but si Samuel ningon siya nga kini, this is the man. But ningon ang Ginoo, ang tao nagalantaw sa nakita, apan ang Dios nagalantaw sa sulod. Muna ningon ang Bible mga kaigsunan, kung we try to look it up, siya, my son, give me thine heart, and let thine eyes observe my sayings. O gani kung imong tanawon ang word nga heart, 884 times found in your Bible. Ngano man, sa ato sang kinabuhi, ang word nga heart, importante, it is the center of life. Kung imong tanawon, ningon ang Biblia, it is not, ang makahugaw sa tao is not kining musulod, but what go out from the heart. Sa tupad ay mga kaigsunan, importante kayo ang heart. Yes, gusto tag blessing. Yes, gusto ta mo succeed. Yes, gusto ta nga maatong maabot ang atong mga tinguha sa kinabuhi. But without the heart, without a desire, kung wala kay tinguha, gikan sa imong kasing-kasing mga igsunan, dili mo abot ang imong mga gidesire. Naana lang ko'y pipila na lang ka mga butang nga gidesire nako nga gusto nako nga buhaton sa Dios. Ug salamat ang pipila gihatag na sa Dios. Ngano man mga kaigsunan, it start in the heart. Munang importante kayo ang heart. Munang gitawag importante kayo bisan asa ka sa kinabuhi, importante nga naay heart diha. Ngano man mga kaigsunan, kay ang heart, only God can see the heart. Usahay, ang makita lang sa tao, ang makita nato ang iyang postura nga gwapo, gwapa, taas ug barug, slim. Usahay mo na'y makita sa tao. But God sees your heart. Nakita niya ang atong kasing-kasing mga kaigsunan. Means kining mga tinguha, it starts from the heart. Kining nga tinguha sa gym, it starts from the heart of our pastor. It all starts from the heart. Magsugod ni siya nga magpagamit ka sa Dios, it starts from the heart. Nganong na-save ka, it starts from the heart. God is talking on the heart. Ngano man, niining kalibutana, daghan na kayong mga tao nga intelligent nga mga tao. But God is looking for heart. Muna ningon ng Biblia, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Give me the desire, ningon ang Psalm nga ang desire sa heart. Ang desire sa kasing-kasing sa tao mga kaigsunan. Kaya importante day kayo mo na giingnan sa Dios si Samuel. Samuel, dili si Eliab akong gidesire. Dili si Eliab ang angayan. Dili si Eliab ang usapan niya ang iyapang mga igsuon. Dili ayaw pagtanaw sa containance, sa barog, sa stature. Because I refuse him, for the Lord said not what man saith. Kaya ang tao dahil mga kaigsunan, dili sa nakita sa Dios ang kinasuluran nato. This afternoon, ang makita sa Dios is the heart. Amen? That's why you need to be careful with your heart. Young man, young ladies, be careful with your heart. Ano man in the heart, out of it is the issues of life. Diha nagagawas ang daghang mga butang sa kinabuhi. It starts from the heart. Akong pangutanan ninyo karong nga puna, unsa man kay naa sa imong kasing-kasing today?
Unsa man kay naa sa imong kasing-kasing karon nga pwede nga diha magsugod og trabaho ang Dios. Diha siya magsugod og trabaho, unsa man ka ang naa karon sa atong kinabuhi. Ngano man ang tao maayo kay tamutago unsay naa sa tong heart. Mahi kita mutago, but ang pangutana, unsa man kay naa sa heart? Unsa may nakita sa Dios sa mga igsuonan? Number 1, man looks on the ability, but the Lord looks on the availability. Ang tao nagalantaw sa abilidad. Ang tao nagalantaw sa kapasidad sa tao, ang iyang abilidad. Ganahan ta kakinintawhana, maayo kay ni, maayo mo istorya, maayo bright nga tao. Usahay naglantaw ta kini nga bata, kini nga tao, talented ni, magamit gini sa Ginoo. Basultian ta ka mga igsunan, daghan ng mga tao nga talented, daghan ng mga tao nga maayo abilidad, daghan ng mga tao maayo istorya. But where are they now? God looks on the heart. Ang tao naglantaw siya sa ability. Usahay naglantaw ta sa atong pwedeng mahimo, pero lahi ang buluhaton sa Dios mga kaigsunan. Dili sa imong mahimo, dili sa imong ka-bright. Daghan na kayong mga tao nga mga bright nga mga tao, mga intelente nga mga tao nga dunay abilidad. Pero ang giplantaw sa Ginoo is availability. Ngano man, usa ko sa makahuna-huna ni ana mag-igsunan, when you compare ability and availability, makaingon ko, salamat Lord, wala ko'y ability. Pero doon ako'y availability. Lord, I am available. Naingon ko sa Ginoo sa una, Lord, dili man ko pwedeng magamit diha. But Lord, pwede kong magamit ni mo. Asa man ko, ipaklaro lang, magsabot lang ta Ginoo. Mabitaw na mga young people, kung gusto ka nga i-bless sa Dios, make a deal with God. Pakigdeal sa Dios. Ayaw ingon nga, come what may, usahay, ang naa sa taon sa may mo abot. No, kinahanglan makigdeal ka. Makigsabot ka sa Dios. Kung gusto ka nga dunay mahitabo sa imong kinabuhi, gusto ka nga imong mga desire, ang imong mga plano maabot nimo sa imong kinabuhi, kinahanglan makigsabot ka sa Dios nga Lord, here am I am available for you. Salamat diri sa atong simbahan, gitrain mig sugo-sugo sa una, sugo gyud. Sugo si Pastor Paul, ana po si Pastor Rod musugo. Tapos si Mambibing, manawag. Tapos si kinsa pa na nga musugo na mo, daghan. Pero sultihan daga, ibutan lang yun sa imong kinabuhi, I am available. Sama ni Isaiah, mga kaigsunan, ningon ng Dios ngadto ni Isaiah, kinsa may atong ipadala Isaiah? Siya hiramay. Ako Ginoo. Ano man mga kaigsunan, nangita ang Dios og available for the Savior. We must be available for the Savior. Asa man nato na makita sa Matthew chapter 14 verse 19, and He commanded the multitude to sit down on the grass and took the 5 loaves and the 2 fishes and look up to heaven, and He blessed and brake and gave loaves to the disciples and the disciples to the multitude. Nganong naamay nakaon ang multitude? Because of that lad that was available to be used by God. The lad has no ability. Bata pa siya. Siguro wala siya yung mga kahibalo. Pero ngano man nga gigamit siya, one time siyang life. He experienced the greatest miracle. Nga din ang Diyos, mihimo bipadaghan sa mga pagkaon. Nahitabo niya, nganong iyang nakita? Mausab na nato magkaigsunan, we can see the miracle of God. Makita nimo ang imong gidesire, ihatag sa Dios, basta ikaw, available ka. Sahay, daghang kay tag reason. Sahay, daghang kay tag balibad. Sahay, daghang kay tag kanang mga butang, nga angay natong atong ika-istorya, nga dindili ka. No, you must be available for the Savior.
Mga tao nga gamiton sa Dios katulang available. Daghang mga tao, ako nakita kong tao, nakaistorya, na-meet na ako sa kinabuhi, hastang maayuhag yun mo istorya. Kami taon, maglisod og plastar sa among istorya. Magbaw kag banay-banay sa imong istorya aron ma-present nimo og tarong ngadto sa tao. Pero mga kaigsunan, dunay mga tao nga maayo na kay mugaray. Dunay mga tao nga bright na kayo. Pero mga kaigsunan, God is not looking for your ability. He is looking for your availability. It starts from the heart. Mabitan ako mga anak, ikaw ala, sugog yun, sugoon ginagop. Ang muliklamo, piti. Oh, total anak man din ako. Ngano man na magkaigsunan, you must be available to the Savior. God is looking for your availability. Tanaw, nganong naka-appeal ka sa choir? Because you are available. Nganong naka-appeal ka diri, nakatabang ka ganiha? Because you are available. You have plenty of reasons na dili nimo nabuhaton. Nganong naamo karon? Because you are available. Imong gihimo sa tupa, kung imong tanawon makaigsunan, abli ang imong kasing-kasing, andam ka matudluan, andam ka nga masugo, andam ka nga matrain, ngano man na siya, nangita ang Dios og mga tao nga available. Ingon bitaw ko sa Ginoo, magamit ka ko Ginoo. Magamit man di ay. Dili lang siguro pareha sa uban nga nindot kayo nga kuan kayo, pero magamit ka oy. No matter unsa may mga problema, no matter unsa may mga naa nimo nga mga kakulangon, God will supply everything you need when you are available to Him. Number one, you must be available to the Savior. Number two, you must be available to the Scripture. Kinahanglan available ka diha sa pulong sa Dios. Mula gina akong gikaingon ninyo, so many times we are in the morning, we wake up, ato din tanawon atong Facebook, but we forget the book. We are busy sa mga TikTok nga atong ipangbuhaton diha, sa atong ipang post. Yes, maayo na siya. There's nothing wrong with that. Nga natay mga ipang post, mga igsunan. But sad to say, have you read your Bible? We are not available to the Scripture. Ngano man gusto sa Dios nga every person nga iyang gilantaw must be available to Him. Ngano man daghan na kayong mga tao, mabitaw na ningon ang Biblia in 1 Corinthians chapter 1, ang Dios nagtawag dili sa mga tao nga maalamon. Ang iyang gitawag ang mga gitawag base things, ang mga butang nga din daw walay bili sa kalibutan. Ang gilantaw niya mga kaigsunan katong mga tao nga available. Look at David. Sa diyang gisugo sa siyang papa, hatdi ang imong mga magulang. He's always ready. Tanawa si Paul, ningon siya, I am ready to preach the gospel. He is available. Sa diyang ready si David, pag-adto niya sa panggubata, nagatod siya pagkaon sa iyang maigsoon, tuwas Goliath. Puros talawan, walay mo away. Mga dunay expert sa gubat. Basin katong uban niya maigsoon, eksperto sa pana ba? Ang uban eksperto basig eksperto sa bumba ba? Paghimog bumba, eksperto sa mga unsa pa to nga mga pana sa ilang panahon. Pero mga kaigsunan wala magamit. Pero tanawon sa gigamit sa Ginoo, saplong raman og bato. Because the man that uses it is available. Church, magamit ta sa bisan unsa nga ministry. Actually, perting daghanang ministry nga pwedeng naa sa atong simbahan nga magamit ta. But sad to say, daghang mga tao nga pwedeng capable nga magamit niya. But sad to say, many times we are not available. This afternoon, my question, are you available for the Savior? Are you available for the Word of God, for the Scriptures?
And then ikatulo, importante kayo, are you available for service? Andam ba ka nga mga lagad? Kining pag-alagad mga kaigsunan mo bitan gamay ra kay mo alagad ngano man kabalo sila nga kapoy mag-alagad. Kay ngano man basta alagad gani ubos gyud na. Basta alagad gani di gyud na ingon nga trabaho gyud na. Basta service gani nung dumigi ninyo every time nga service, serbisyo, trabaho na. During sa serbisyo na to simba, kini akong gihimo karon pagwalay ninyo, nindot tod kay nakabarong ta, nakasapatos ta, nakakasunis, maayo ang imong postura, pero mga kaigsunan, serbisyo ni. Mabitaw hindi ko gusto may electric panan, aron panington ko ba? Kaya ako nang giingon sa akong mga membro, aron panington ko mga membro, kay basin maura ni time nga akong ipasingot, panington ko, aron worthy ko mukaon sa inyong mga tithes. Kay naghago gud, nagpasingot gud. Ipaningot ba ko wala? Paningot no. Oh, madako-dako gyud yun niya. Ngano man, be available for service. Unsay pwede nimong mahimo diri sa church? Because butang sa imong nauna nga, every time you do for service, you do it for God. You are not doing it for men. You are doing it for God. And I don't care, more bitan every time sa una, diya sa karaang building, manlampaso mi, manghinlo sa CR, tanan, manilig diya, walay bagulbulay. Walay ampahay. Inyo karon dako-dako naman inyong trabaho nun diri. Napagi carpet nga bagong gikuan, diniglukot ta pud ana, pasan na pud, manilig diya, wala gid may reklamuhay sa una. Di jud ko mo reklamo suguon. Ngano man? Available for service. Kaya nga naman ang leadership sa church, ang leadership sa simbahan, mga kaigsunan, it is about service. Servant leadership. Unang ayaw la, sugo. Nindot bitaw, nindot maningalan nga pastor. Ning pastor, nindot kayo eh. Pero niyang tanawa, unya, kulang patagtulog, to na po'y membro magpakuha. Sir Glenn, kuhaan niya ko dris Cagayan. Pero service man, available. Na ako sa kinan, pitindaghan na garas. Ano man, every Sunday, iniguli, ihatod ang mga membro, muagi lang, murag mo padidit ba sa kilid? Mo man itong style, ganahag shortcut, padidit, ato na po'y garas. Pero dinala na ko, anaro na lang ako, nga di sakitan akong kasing-kasing, okay lang. Service. Nindot mga kaigsunan nga naa sa tong kasing-kasing, the heart of service. Serbisyo, ayaw kahadlok nga imuha tanan, ayaw kahadlok nga suguon, ayaw pag ang daghan kay mga tao nga ang ilang una abtik ayaw mangulipas, abtik ayaw nga musibat basta dunay trabaho. Pero ako mga kaigsunan, service oy. Total di man ang tao may mo reward na to ani, di man si Pastor Paul. Amen? Ang reward na to, it is God. I don't care nga dili niya makita. Mabita nag-iingnan ko ni Pastor Paul sa una, Glenn, dili ko magsigig sunod-sunod ninyo. Nga man, in the real world, in the real ministry, wala na Pastor Paul nga magsunod-sunod ninyo. Kung tapulan ka diring daan, tapulan yung ka dito. Kung dili ka magamit diring daan, saan mo pagagamit ito mag-mission ka? Ako ginang gitamdan. Prove yourself first. Sa diyang ma-prove na ka nga, nagalagad ka, under sa usa ka leadership mga igsunan, sultian ta ka, magamit ka sa dentua ka dito. Oh, wala may sunod-sunuran ni pastor. Kayo naman may gamua. Anything nga madala na mo sa simbahan, trabaho wala, para sa leadership. Nga naman na siya mga kaigsunan, kay kanang tanan. Kunya abi ninyo, ako ra po'y naningkamot og disiplina sa kong kaugalingon. Nga naman, pwede man kong maghimog mga report nga magkapahimaya ni pastor. Pero ang akong pangutana, ako rang giilad ang akong kaugalingon. Unya, magunsa man ko katong akong mensahe ganiya. Magunsa man ko in the later end.
Di mahimo kung walay aki. Gabantok-bantok ra ko sa kong area, way aki. Mga kaigsunan, kinahanglan available ta for service. You are the one training yourself. Bisan gani ka ng pagmatag sa iyo, ikaw may mo train na sa imong kaugalingon. Kay bisan pag unsaon pagmonitor, sa imong monitor, sa imong pastor, sa imong leader, o bisan kinsa man, kung ikaw anad jud ka na nga trabaho nga musimang, dili ka available, sao man nga matrain ka. Ato pa nindot kayo mga kaigsunan. Diigyon ako na, mga butang lang na, nga usahay mo ingon ko. Someday, kining gitudlo ni Pastor Paul, dili bitaw ko magkatindog diha, dili pa ko kawali diha, pero someday ako laning tigumon. Kining mga butang nga, mabitaw kaganiya, nagbaho kog paspas kong wali. E nga naman, pero tindagahanap ang pwedeng iistorya. Damay ra tong oras. Salamat nga nibalik mo, kaya natiwas ang mensahe ron. Nga naman magkaigsunan, God look it on the heart. He's looking for your availability. Bisan pag-unsa nimo ka maing laki, bisan pag-unsa nimo ka bright, bisan pag-unsa nimo ka gwapa, kagwapo, basta dili jud ka available, di ka mapuslan. The ministry. Ngano man mga kaigsunan, proven na diri sa nagwali ana. Uban nga mga membro, karaang mga membro sa una murag maglisod sila tuo na mo sa diyang mubarog mo diri. Mayon son kanang bataa. Yan saon nga perting niwanga. Nya barog kay mura man jud kag sikinsa sa dining barog kas tubangan mura man kag sikinsa. Si Pastor Carl mo ana pa maninawak pa no. Arang-arang na lang karon maninawak tabay. E ngano man? Ako naman tagtiyan. Diri naman makaingong mituhuan ba kami ani? Pero mga kaigsunan, I am still available. Sahay mo ang inyong text diha sa kwan, sa inyong chat diha sa kwan, are you available? Orog inyong nauna. Ngitag ka Paris. Pero nahas ang Ginoo. He will provide the best man and the best woman for you. Pero magpaspas gani ka, magdali ka, you will miss the best. You will miss the best. Wait for the best. Ako ginan akong anak, wala talang. The right man is coming. Siya asa man pang, siya giburos pa. Giburos pa. Mabita na. Bitaw, be available to the Savior. Be available to the Word of God. Ayaw kahadlok nga i-share na nimo ni bisan kinsa. Be available. Ako gingnan akong mga Bible student, ayaw mo kahadlok mo witness, o man nakabalo na sa imong gi-witness, imong gi-share. Importante, available ka sa pulong sa Dios, then available ka for service nga naman, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Dili lang ngayan, dili tapulan sa trabaho. Mabita kabantay mo ang gipangita sa Dios, ang gipangita ni Kristo nga mga disciple, mga kaigsunan. Unsa man, they are on their work when Christ called them. Matthew, he was sitting in the receipt of customs. John and his brother, di saman sila, they were doing their nets. Peter and Andrew, diin man sila, they were working, they were fishing. Ngano man na mga kaigsunan, ang Ginoo makagamit sa mga tao nga available sa serbisyo. Mabitaw sa atong military, doon na yung mga reservists. Ngano man na, anytime i-recall na sila sa serbisyo, they are willing. Ngano man na, be available always in service. Kaya ang mga tao nga available, magamit ka. Bisan asa ka dadon sa Ginoo, magamit ka. Mabito nang ako, di ko mahadlok magsugod. Sugod gani ko sa una nga akura. Saya mo man ibutang na ko nga prinsipyo sa una-una. Sugod gani ko sa una nga akura. Karon lang ba noon nga walo na mi? Walo na gud may kabuk. Nanay makagitar, nanay makaorgan, nanay makapiano, ay nanay makakuan, nanay mga song leader.
matrain. Di nyo kumanong ano man. Mga kaigsunan, basta available lang ka, kabalo ka. Kamu nga mga worker, mga staff, mga Bible students, i-prove nimo imong kaugalingon. Ikaw ra gihapon na. Ayaw pagpaabot nga daigon ka ni Pastor Paul. Trabaho lang. Walang personalan. Trabaho. O, paning kamuti. Kumuagi ka diri. Tagaan ta mo example. Ako na nang gitistingan sa Rugungon. Hing ko kinahanglan mag-goal ko 50 ka baptism in 1 year. Naabot siya, 52. Akong gisulayan sa Maladig. Mao gihapon niabot. Og niingon ko, inigsugod nako sa kapatagan, akong i-break. Og tinuod mga kaigsunan, na break ang record. Ngano man, para raman po na nako. Ako raman po'y mabulahan, ana. Ako ramang matistingan akong kaugalingon nga, pwede di kong magamit sa Dios. How much more? Kung ikaw doon na pa kay talent. How much more kung doon na pa kay piso? How much more kung doon na pa kay mga butang nga pwede nimong magamit sa ana nga buluhaton. Sa to pa, pwede walay tao nga dili magamit, basta andam lang magpagamit sa Dios. Oh. Sa una gani, nahimo gani nato nga magutman pa ta. Samot na ron nga dili na magutman. Mahimo gani nato karon sa una, kay nundo mo sa una pag-abot nako diri, isa ra ka GP ang naa, duha ka GP ang naa diri. Kang Kukoy Marso o kang Tatay Kison ang GP, then isa ka motor. 1991 na pag-abot. Ang kanang santol diha, inani mo ra kadako nga kaigsunan. How much more karon nga daghan na tag mga resources? Dali na nato pagsirit, dali na nato pagmaneuver. Sa to pa mga kaigsunan, it is not your capacity, it is not your your ability, but it is your availability. Daghan kayo nga pwedeng magamit oy. Tanaw bitaw ko kung ninduta kay Ginoo oy. Daghan kayong opportunity. Sa una, pag-abot na ko, pilaray offering sa church, 5,000 pesos. Nakainunog pa ko, nagipakuy-kuy ni pastor, si Manong Yuko man siguro, pakuy-kuy sa lutya, sa likod. Oh. Kainundong pa ko nga, inigana ni mo sa parsonage, mulaos ang imong tudlo. Sahay ang imong mata, mulaos dito sa kwarto ni pastor. Maglantaw ka. But mga kaigsunan, it is our availability. God is looking. That's why He is looking on the heart. He's looking on the heart. Muna ningon siya, Samuel, ayaw na. The heart. The heart. Kaya ang heart mo'y makakaton. Then number 2, mga kaigsunan, man looks on the heart. Man looks on the responsibility. But God looks on integrity. Ang tao mo tanaw, unsay posisyon nimo? General problem ko. Unsay posisyon nimo? Unsay maglanta, unsay responsibility? Pwede ko mo apply ani nga trabaho? Sige, mao ni ang mga quandary, mga requirements, so apply ni. Ngano man, usahay magtan-aw ta sa atong posisyon. No. God is looking on integrity. Ang integridad nimo, ang imong honesty, ang imong pagkatinud-anay. Mabitaw gibasa sa chapter 15. In 1 Samuel chapter 15 verse 22, and Samuel said, "Hath the Lord hath great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than fat of rams." Nga naman mga kaigsunan, integrity cares about spirituality. Ang integridad, ang honesty, nagtagad sa imong pagka. Saman, spirituhanon. Di lang ko magpagamit sa Ginoo kay mahimutang spiritual na kay dili baya. We are all human, subject to ear. Masipyat kita mga kaigsunan nga naman mga tao, pero nangita ang Dios og integridad. Obserbarin ninyo, bisan ang kalibutan nagtanaw sa integrity.
Wala siya naglantaw unsa ka. Naglantaw siya unsa imong integridad. Ngano man, integrity cares about spirituality before the Lord. Ikaduha, integrity cares about our testimony. Ang integridad nagtagad sa imong testimonyo. Unsa ka ang imong testimonyo karon? It's good to be available, but what you are your testimony today? Unsa ka ang ikasulti sa tao nimo? Ngano man, ang testimony magkaigsunan, unsa ikasulti sa tao nimo? Sa diyang ila kang makita. Unsa ka ang atong testimony? Here we preach good conduct. Ang dapat magtudlo sa gitawag good conduct, mga kaigsunan, not the school, but it is the church. It is the family. Ngano man didto magsugod, kay kanang tanan, magsugod na didto sa sulod sa panimalay. Kung sige ingon sa 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 8 verse 21, providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of man. Church, pahala pag unsa na nga posisyon. Wala nag-after ang ginawa na. Siguro ang imong posisyon, ubos siguro ka kay nako posisyon, pero ang pangutana, what is your integrity? Masaligan ba ka ana nga trabaho? Gamay ra lagi na. Tigsilig ra lagi na. Gamay ra lagi na. Diri bitaw sa atong simbahan ako'y nakitaan. Say makitaan ako siya, magsuroy ko, makitaan ako siya. Pero sultian ta mo. Usa sa nakita na kung tawhana, anang tawhana, yang integrity. Iyang availability, ang iyang trabaho, sugo-sugoon ra na siya. Pero sultian ta ka, it is availability ang ipangita sa Dios. Usahay mo kuano na siya, murag, ang mga tao dili lang mutagad niya. But sultihan ta ka, it is integrity that matters most. So ito pa, ibutang na ito sa itong una-una, unsa man ang atong integridad. Young people, unsa man ka ang imong integridad once nga patrabaho din imo. Have you done it well? Imo bang giimo ang imong trabaho? O imo lang giimo imong trabaho, tungkol kay dunay galantaw nimo. What if wala nay galantaw nimo? What if kung ikaw na lang, wala na'y leader, wala na'y pastor nga maglantaw nimo? Unsa ka ang imong integrity? Una akong gingingon ni Pastor Paul sa una, oy, bisan pag unsa na nga report, ngayong dadon. Mailan ra na. Ingon pa nila, makita ra na skuros. Tinuod, oy. Akong gitanaw mga kaigsunan, ako ra gihapoy mo prophet kung magtarong ko. Report sa sulwining. Ako ra gihapoy mo prophet kung magtarong ko. Report sa mga bata, ako ra gihapoy mo prophet kung magtarong ko. Ngano man, mahimo pa niya kung salikan. Akong pangutana, when someone gives you a job, what is your integrity? Would you finish it on the right time? Or the time appointed? Have you done it well? O imo rang gilamo-lamo? Ginagmay ra na. Pero sultihan ta mo, it is talking about integrity. It's talking about integrity. Unsa ka ang atong integridad when people talks about us? When we are not among the group, when they talk about us, unsa ka ang atong integridad? Not only integrity cares about spirituality, ang imong spiritual standing at tubangan sa Dios. O bitaw na tarunga, church members, young people, tarunga, i-establish daan ang imong personal devotion with God. What is kumusta imong prayer life? Kumusta imong Bible reading? Kumusta? Diha na magsugod tanan. Abi bitaw ninyo kanang usahay nga iwali ni pastor nga, huy, basa mo sa inyong Bible, say, kanunay na ito ng balik-balik na no? Say, mura nang bubagting sa itong dalunggan. Huy, basa mo Bible. Ampo, say, kaya. Pero actually, kung ikaw na lang isa, magamit kaayo. Dari tudluan mig pray 1 hour. Magnilagubugo ng karaang simbahan. Dunay magnilagubugo ko sa ni diri. Naalang grabe. Oh, pero ang umabo ala.
Ampo, sakit kay tuhod, kapoy, pero salamat. Katong mga butanga, mga kaigsunan, wag yun mi nagmahay ato. Amo tong hinunduman bitaw mga wow, salamat na atong mga butanga. Oh, ang kasabananan ni Pastor, isa man, Pastor Glenn. Oh, okay kayo. Oh. Ako bitang gina ng mga young people, kanang mga driver sa sakyanan. Ako sa una, pabayron na ko ni Pastor Paul, basta makasala ko ana. Sige na ko malimtan, maubitan nang wala ko na himong maayong operator, Pastor Paul. Kaya nakapabuto man ko sa atong amplifier sa una. Buto. Shhh. Kay 110 raman di ay. Isok-sok man ako sa 220. Gipaayo. Salamat nga nabukol ko dito sa timuga. Tungod sa akong kabukol, kita kog singsing. Giprinda na ko gipaayo atong amplifier. Na ba ko'y gimahayan? Wala. Ano man, that's part of training. Agi kitas proseso. Mga young people, usahay, kasabaan ta. Usahay, membro mo, nganlan mo, sanggabon. Oh, pero mga kanang pagkasanggabon, nasalamat, napasa raman po na mo. Napasa, gipasa na mo. Kung ikaw na po isang gabon, na humanaman, misa mo pagkasanggabon. Basta may buha kayo na. Pero mga kaiksunan, wala. Diyo ko'y gimahayan, nga giagian na mga training. Og salamat niya to, Pastor Paul. Salamat atong tanan. Ano man, wala ko ko'y papa nga naadari. Akong papa, tuwag ko na sa gawas. Why, makamonitor kong buot. Pero salamat, doon ako'y kaduhang amahan. God looks on the heart. Galantaw siya sa gitawag availability. Galantaw siya sa imong gitawag integrity. Nga naman, integrity cares about sincerity. Diha sa integridad, makita ang pagkasinsiro. Kana lang kung trabaho, sirbarin nyo na kanang trabaho ba? Mailhan mo kung kanang bataan, nagtrabaho ba na kasinsiro? Kung trabaho, usahay, agian lang tong plastic. Ang siligon na yung mga young people na kulukoy. Ang siligan, katulad yung dahon. Ang mga plastic, di yun siligon. Pagka, ikuwagyan mo sinseridad sa trabaho. Mailhanin mo na ang ano man. Bisan pa katong wala gisugo, trabahoon. No, ang ano man, ingon diha, imo man ang gibuhat para sa Dios. Wala tanaan og pikpik. Wala tanaan og appreciation. It's good to have appreciations. Nindo malipay ta nga i-appreciate ta, but ayaw pag-apas ana. Ngano man, ang appreciation that is just human, dito ta nga pakpak. Mabito niingon ko sa Ginoo, Lord, I cannot be the best singer, but I can be the best soul winner. I cannot have the money that I can buy anything, but I have a heart. Nga mo alagad. Muna ibutang na to sa itong una-una, ibutang na to sa itong kasing-kasing, ang tao maglantaw usahay na amoy abilidad. Kung Lord, mo sa may akong ikahatag ni mo eh. Wala gyud. Pero Lord, I am available. Gamita ko, asa ko nimo pwedeng magamit. Lord, gamita ko. Akong ampingan ang akong integrity. Importante kayo ang gitawag honesty. Importante kayo, mabita na diha, ko gitudluan ko, salamat, akong papa, akong mama, gitudluan mi nga dili mangupit. That is integrity. Dili manguhag sinsilyo. Mutugan sa tinuod. Muna resulta, dali ra kay madakpan kung mamakak. Kay waman maana do pamakak. Pero ang uban nato pastor na kay tagpamakak, ambot lang ninyo diin mo naliwat. Naliwat siguro mo, sakto siguro ang doktrina sa mga Mormons. Naliwat mo sa inyong uyuan. Kaya ang Mormons pa, ingon ang Mormons, si Kristo ug ang Yawa igsuon. Oh, liwat mo sa inyong uyuan. Salamat. Napakoy time. Number 3, mga kaigsunan. Number 3. So to number 1, man looks on ability, but God looks on availability. Number 2,
Man looks on responsibility, but God looks on integrity. Or responsibility versus position, or responsibility versus integrity. The number 3, mga kaigsunan, man looks on material, on temporal things, but God looks on eternity. Ang tao, ang gilantaw niya material nga mga butang, na kay nindot nga balay, na kay nindot nga sakyanan, na kay nindot nga mga butang, na kay mahalon nga mga gamit, muna'y gilantaw sa tao. Amen? Sahay magpahambugay tao, iniyaw ba yaw? Mahal ba ini? Oh, nga naman mga kaigsunan, our material things has no value with God. Ang atong mga material nga butang, mabitaw na ningon ang Biblia siya nga, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Walay value sa Ginoo. Gamita lang na siya nga avenue aron mapaspas ang trabaho. Pareha sa sakyanan. Sahay bitaw na yung mga pastor moingon nga kini si Glendale, ang bugiro na kayo, sukad na kasakyanan lang. Putla nang inambog bagutana. Ipanginambog pa nimo ng 28,500 imong bayronon kada bulan. Naupaw na ganit ag binayad, ana. Aminaw, magamit lang na para madali na to ang atong trabaho. Mga kaigsunan, ang atong mga material nga butang, salamat nga naatana. Amen? Salamat church members nga naamoy mga material nga butang, pero higala, wala na, galantaw ang Dios niya na. Ang gilantaw niya ang mga butang nga para sa eternidad. Usahay kita, we tend to forget. Usahay, we are so busy about material things. We tend to forget about eternal things. Usahay bitaw, makonsensya ko. Sige naman kung larga-larga ni Ginoo. Na minus naman akong trabaho. Mga kaigsunan, wala na'y value. Wala na'y value sa Dios kanang mga material nga butang nato. Sa may naani mo karon. Mabitaw giingnan sa Dios si David, sa may naani mo David. Sling ra gyud og bato. Sa may naani mo Moses. So usara gyud kasungkod. Then I will make it a snake. Sa naani mo, pwede nang gamiton sa Dios. Pero kung naana ka ng mga butanga, mga kaigsunan, gamitan na siya para sa eternity. Nga naman, our material things has no value. Wala na dili na nato wala na ibili at tubangan sa Dios mga kaigsunan. Our man's title has no value in eternity. Mabitaw na di ginako malimtan sa kong mind. Niingon siya, ang atong mga degree, ang atong mga title nga gikuptan, maayo na, walay wrong ani ana. Amen? Walay wrong nga makakuha tag mga degree. Unsa man na moabot pa ta sa pinakataas kay nga degree mga kaigsunan nga gusto sa tao. Pero sultian ta ka, wala na value sa Dios. Di na mo malimtan gyud ang ipangwali sa mga pastor na mga wala na siya si pastor na po siya panglapidara na. Pero who you are before God in eternity. Kinsa man ka sa diyang ikaw tuhanan niya moatubang sa Dios. Material things has no value. Man's title has no value. But what is the most valuable nga para sa Dios mga kaigsunan is the master's commendation. Ang pagdaig sa Dios nga sa diyang wadto ta sa langit mga kaigsunan moingon siya, well done, thou good and faithful servant. Well done, thou good and faithful servant. Ang pangitaon sa Dios, wala siya nangita unsay wala nimo. Ang pangitaon sa Dios, unsay naa nimo nga pwede nimong magamit alang sa iyang kahimayan. Nga naman mga kaigsunan, material things has no value with God. God looks on eternal things. Una, yes, usahay kita magong mga tao, doon naman tayo mga desire usab. Amen? Desire man tag nindot nga balay, nindot nga sakyanan, wala may problema na. Mana akong giingon sa akong anak, lagi kag akong giingon ninyo kaganiha, ayaw lang tuguti, nga mulingin ang imong ulo. Sara kadagom ang ituslok ana, buto na na.
Mga kaigsunan, ang gingon sa Biblia, ang pagdaig sa Dios, ang appreciation sa Dios mo'y pinakabaluable sa tanan. Wala na lain nga valuable sa Dios. Ang kalag sa tao, ang imong madala sa Dios. Mabitan ako ingon ganinyo, salamat dito ko sa pagadian sa Kahigala 25 years ago. 25 years ago, Pastor Carlo, nasulwining. Ingon siya, ako'y nagsulwining niya, wala na ko kay nomdom, ako daw kuno'y nagsulwining niya. Pulis na siya karon, yung bana pod pulis. Mo'y nagpapanihapon na mo dito sa pagadian. Sa ka-close nga friend, ano man mga kaigsunan, friendship is the most valuable. Ayaw ninyo gibaylo ang inyong friendship sa uban. Ano man, dili na to pwedeng i-value. Daghang mga butang nga dili mapalit sa kwarta mga kaigsunan. Money cannot buy friendship. Money cannot buy happiness. Money cannot buy one single hour of your life. Dili siya makapalit bisan pag usa ka single nga hour sa life. Money cannot buy eternity. Money cannot buy heaven. Amen? O na, sultihan ta mo, kanang mga butang nga gihatag sa Dios nato, atong gamiton. Bahala pag unsa na siya. Ko Lord, gamiton ni. Bahala pag mga unsa ni, mga ungas ni, nga mga sakyanan. Bahala pag basta gamiton ni. Ngano man mag-igsunan, material things has no value. But what is the most valuable? Eternal things. Mabitan na ninyo ng Biblia, for we look not on the things that are temporal, but we look on the things that are eternal. Church, this is my urge to you. This is my encouragement to you. Ibutang sa imong kinabuhi, Ginoo, nangita siyag availability. Nangita siyag integrity. Then nangita siya, og kanang gitawag, things that will last forever. Things that will last forever. Everything that we see in this world will end. Everything nga atong mahikap nining kalibutana, mahanaw ra niya. Pero aton ang gamiton sa kahimayaan sa Dios. Muna unsa may naa ni mukha karon. Siguro moingon ka, wala gid pastor. Pero ningon ang Biblia, the greatest presentation you can offer to God is your body. That's why ningon siya, present your body as a living sacrifice, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ina lang ang Ginoo, Lord, here's my life. I don't have the material things of this world. I don't have the talent. I don't have the, or anything, gi-consider ni mo nga wala ka, nga naa sa uban. Ina lang siya, Lord, nagtanaw man ka sa kasing-kasing. Kabalo man ka Ginoo. Then, let it be. Pwede ba nga imo pa kong gamiton? Church members, pwede pa tang magamit. Siguro mo yun ka, wala naman ko'y gamit, Pastor Roy. Pasig, ang ako, Pastor, monument na lang ni. No. Samtang napakay kinabuhi, magamit pa ka. Just tell God once more, Lord, one more chance. I am available. Lord, wala ko ani. Sama ko ni Jabez mga igsunan. Jabez was an street kid. Pastor Glenn was an squatter boy. Pero moingon ko sa Ginoo, Lord, magamit pa ko. Here's my life. Dili ko pareha sa uban, pero Lord, magamit ko. Conquer your fear. Conquer your mga differences sa imong life. Buhiin na siya. O i-clear ang imong heart in the Lord, here's my life available. Magamit di ko. Magamit di ka. Dili ka makaingon sa imong kinabuhi nga wala kay pulos. There is something in you that God can use.
David, there is something in David that God can use. There is something in Joseph that God can use. There is something in Moses that God can use. Even you and me. Pero diri, magsugod na siya sa heart. Sugod na sa heart. Ako pangutana, unsa man kay naa sa imong heart? Unsa man? Magamit ka sa Dios. Let us bow down our heads and let us pray. Once again, dear God, you know every heart today. You know what is the thoughts of our heart. Lord, I pray, kung doon na may mga katawhan nimo nga pwede pa, nga gusto silang magpagamit nimo, Lord, I pray that they will be available. They will live up in honesty and integrity. And they will goal the eternal things, not the material things. Lord, you know that as I follow you from the start, material things is not our goal, but eternal things in heaven. Lord, I pray, bless thy word, talk to thy people, talk to each and every one of us. Lord, ikaw ang magapanalangin. Lord, nga karon ta labi na sa mga batanon, ikaw di ay ang imong pangita katong mga tao nga dunay kasing-kasing. Yes, it's good to have a talent. It's good to have an ability. It's good to have material things. But Lord, magamit ni namo para sa imong kahimayaan. Bless thy people. Talk to them. In Jesus Christ's name. Higala, samtang naduko sa imong ulo, siguro moingon ka, Pastor, nangita man ka ang Ginoo kasing-kasing. Then, I will give my heart. Mo naningon siya, my son, give me thine heart. My son, give me thine heart. That's why he told us, guard your heart. Church members, siguro moingon ka, pwede pa day kong magamit, Pastor. You can come. Young people, siguro wala kay salapi, wala kay talent, sama sa uban. Then you talk to your God. Ina siya, Lord, I have my heart. I have my life. I want it to be used for your honor and glory. Naon ta, Lord, bisan asa kumuadto. Dili siguro sa full-time ministry, but you can talk to your God. Church members, it's time. It's time to search our heart and give it to God as our offering. Okay? Kung naaban, please come, you talk. Come. Ikaw ra ang naibalo, wala na ilaing tao nga naibalo. It is between you and your God. Igala ang Ginoo ray nasayod, unsa may mga motibo sa atong kasing-kasing. But kung dito na to nasugdan sa Dios, atong iduol diha sa trono sa iyang grasya, sa diyang atong i-offer ang atong kaugalingon, igala, He can use you for His honor and glory. Igala ikaw, unsa ba ka ang imong decision? Maybe, dugay-dugay na ka nga wala ka ani sa altar. Come, istoryahan ang imong Ginoo, Lord, pwede pa day kong magamit. Lord, nangita day ka sa heart. Then, here's my life. Ikaw, igala, unsa may imong response? Talk to your God. I will give it to Pastor Carl. Well, we continue praying. Would you like to dedicate once more your life to God? I call on the young people. Pastor, nag-dedicate na ko. Why don't you do it again at the altar? Pwede ba? The Holy Spirit is talking to you. Give me your heart. Just give me your heart. There's nothing wrong na imong i-rededicate ang imong kinabuhi. Hey, come. Come. Ayaw i-resist ang paghikap sa balang espiritu. Father, thank you. Thank you, Lord, for using your minister. And thank you for reminding us, Lord, nga ikaw ra gyud ang angayan nga mugunit sa among kasing-kasing ug wala nay lain.
Ikaw ra gyud ang angayan nga mumando niini ug wala nay lain. Kay kung dili nimo ni magunitan, lahi ang among perspective. Our heart is truly desperately wicked. We cannot trust our heart. Therefore, give us that heart, a heart that is touched by the gentle hands of the Creator. Father, thank you. Usba ang amo ang perspective sa kinabuhi. Hatagi mi amahan o kausa, hatagi mi gahamahan o burden, anong kinahanglan pa mi magpadayon pagkinabuhi para kanimo in the midst of this sinful world. Tabangi ang mga kaigsuunan namo nga nag-struggle. May mga young people din nga nag-struggle silang kasing-kasing. Nag-struggle sa sala, nag-struggle sa rebellion, nag-struggle, Lord, sa every vices nga gusto nga ihatag sa yawa nga hikan kanamo. Father, we pray nga ikaw gyud magprotektar sa mga young people, amahan. Even the adults and all the parents na adinhi, protect us as a church. Help our pastor. Give him courage, give him more vision. Kamunggi, pray nga ang mensahe, amahan, dili makawat sa kaaway. Once more, thank you, and we give all the glory and honor to you. In Jesus' name.